Mga lods, panoorin natin. Ganito pala ginagawa yung sago, pearl at harina. Ayan o, ang daming kamuting kahoy, isang truck na kamuting kahoy. Ayan o. Ayun ko lang ito napanood mga lods. Gawa pala sa kamuting kahoy yung harina, pati yung pearl. Ang galing no? So ayan na o, ang bilis lang ng process nila. Ayan o mga lods, ang daming sago. Siguro sila yung pinaka malaking supplier sa kanilang bansa. Or else baka nagsusupply din to sa ibang bansa na like Pilipinas, hindi natin alam. Kasi ang dami oh. Tara mga lods, panoorin natin ang buong process. So ayan na sila, nag-harvest na sila ng kamuting kahoy or kasaba in English. Ayun oh, mano-mano silang nag-harvest mga lods oh. Ayan. Tapos kinakarga nila sa malaking truck. Ang dami nito mga lods oh. Isang buong truck puno. Tapos mga lods, dinadala na nila sa factory. Ayan oh. Parang inuhulog na nila sa machine. Kasi alam ko hugasan pa nila to and then babalatan isa-isa. Gamit din yung machine. Panoorin natin mga lods kung paano nila ginawa. Ang galing din ng tagatanggal ng balat ng kamuting kahoy mga lods no. Ayan oh. Sabi, pero hindi siya as in pulido kasi yun may nakita mo may mga tira-tira pa siya. Pero goods na siguro yan no. Parang masama na lang din yan sa pag-grind mamaya. Kasi importante ata dyan yung parang katas niya eh. Tapos pag natuyo yung katas, yun na yung magiging harina. Tama. Tama ba ako or yan? Panoorin natin. Tapos ayan na mga lods, dumadaloy na yung katas ng kamuting kahoy. Ayan oh. Tas habang dumadaloy yung katas ng kamuting kahoy, parang unti-unti siyang natutuyo na habang dumadaan siya sa machine. Ayan. Tapos yan na yun, nagiging harina na siya. Ang galing no? At ito na mga lods yung finished product ng kamuting kahoy. Ayan o, nagiging harina na siya. Grabe, ang dami oh. Isipin mo, backhoe yung ginamit nila pang sa harina na to. So talagang malaki yung paggawa na to ng harina no. Talagang nagsusupply din talaga siguro sila sa iba't ibang klaseng bansa. Kasi andito basta-basta, ang dami oh. Tapos ano naman to mga lods? Siguro ito na yung pag-process ng sago or pearl. Ayan oh. Alam ba yun, pearl sago, isa lang ata yun, di ba mga lods? Or ang sago ay malaki, tapos yung pearl ay maliit. Hindi ko alam. Ang gulo. Comment down below kung ang pearl at sago ay magkaiba sila. Parang sa tingin ko parang magkaiba. Kasi pag mabili tayo ng milk tea, pearl, sago. Magkaiba sila mga lods. Nababaliw na ako. Kaiba pala yung sago sa pearl.
Grabe, ang galing mga lods, no? Ayan, oh, ang bilis lang, oh. Ayan na yung finished product niya. Marami-rami din. Grabe mga lods, marami-rami din palang proseso to, no? Bago nakuha nila talaga yung pearl. Kasi ayan, no? Ilang beses nilang pinapadaan sa machine. Medyo matrabaho rin siya. Pero worth it naman siguro pagkatapos nito. Kasi alam niyo naman masarap talaga din yung pearl sa kasago, di ba? So ayun na mga lods, sinasako na nila isa-isa. Yan na yung finished product niya. Ang galing, no? So medyo mahaba-haba yung proseso sa paggawa ng sago and pearl. Pero yung sa paggawa ng harina, mabilis lang siya. Yung pagkatapos mag-grind ng mga kamuting kahoy, nagiging tubig siya and then natutuyo. Pagkatapos na yan, nagiging harina na siya. Medyo matagal lang yung process ng mga pearl. Ayan, oh. So ayan na yung mga finished product. Wow, amazing. Grabe. Ang dami rin ito, oh. So ayun lang mga lods, thank you for watching. Bye.